Nakaukit na sa kulturang Pinoy ang paniniwala sa mga agimat tulad ng bala. Pero ang isang anthropologist hindi makapaniwalang konektado ito sa dami ng mga nahuhulihan nito ngayon sa paliparan sa bansa. Diyan naman tumutok si Sandra Aguinaldo. Sa gitna ng makabagong panahon, may mga naniniwala pa rin sa anting-anting. Para kay Cesar Boy Lim, isang faith healer sa Malolos, Bulacan, basyo ng bala ang pangontra niya sa kamalasan at kapahamakan. Ito yung mga panalangin. Tinatanggal ang pulbura. Tinatanggal ang pulbura niyan. Andiyan ang orasyon. Oo, orasyon ng makuhan. Ayun lang, dito tingga para mag-shield ng magandang shield. Ginagano na yan. Hindi na magtatanggal yan eh. Si Arcel Yambing, Mr. Model International Philippines, may suot namang kwintas na may pendant na bala na ani ay pampaswerte. Pero hindi raw niya ito dadalhin sa pagbiyahe at pagsabak sa kompetisyon sa Amerika sa pangambang hindi ito makalusot sa NAIA. Nabili ko lang siya sa mall. So pagkasabi talaga nila sa akin, iwan ko siya sa bahay. Kasi bala talaga. Parang good luck sa akin sarili, ganun. Paalala naman ng simbahang Katoliko, ang Diyos lang ang mapangyayari ng mga bagay na hindi kaya ng kakayaan ng lakas ng isang tao at hindi tayo dapat mag-rely sa kung ano-anong bagay. Ayon sa isang anthropologist, kung naniwala ang ating mga ninuno sa anting-anting, hanggang ngayon, meron pa ring ilan na bilib sa bisa nito. Ang paggamit daw sa bala bilang anting-anting nagmula sa mga Amerikano. Ang pinakamaagang dokumento ay panahon na ng mga Amerikano sa hanay ng mga Makabebe Scouts. Merong documented case ng ginagamit nila na bala na silver. Bakit panahon na ng Amerikano? Palagay ko may impluensya na rin ng American folklore, yung silver bullets na pangontra sa werewolf. Sa datos ng Aviation Security Group, nasa 107 na tao na ang nahuling may dalang bala sa airport ngayong taong ito. Pero paniwala ni Dr. Castro, kahit ako mismo, hindi ako maniniwalang ganong karaming tao ang naniniwala dito bilang anting-anting. Mas kilala ito sa mga liblib na lugar kaysa pa sa airport o sa urban area. Paliwanag ng Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Live ammunition o live bullet ang isang bala kung ito ay may basyo, tingga, primer at pulbura. Ayon kay DOTC Secretary Jun Abaya, kakasuhan sino man ang mahuling may hawak nito. Pero kung empty shell o basyo ang dala mo, kukumpiskahin lang ito ng mga otoridad at walang kasong kaakibat. Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 Oras.